Hello guys, welcome back again to our YouTube channel. So for today's vlog guys, it's magbibigay po ako guys ng sarili kong opinion guys about dito sa naging pinag-uusapan ngayon sa social media ang 100 beautiful faces in the world. At ito nga guys, ang Pilipinang si Andrea Brillantes nga po ang naging top 1 dito. So ilan din sa mga kapamilya artists ay nakapasok din sa 100 beautiful faces in the world. So ito ngayon guys ang tanong ko at ilan sa mga netizen, I'm sure nagtatanong sila kung bakit hindi po nasama po sa 100 beautiful faces si Miss Maymay Entrata. So guys, hindi ko naman sinasabi na talagang karapat dapat talaga maisali po ang ating Miss Maymay Entrata dahil nga po sa sinasabing beautiful faces in the world ay sabihin simple lang ang pagkakaintindi ko kasi sa 100 beautiful faces is isa sa pinakamaganda guys, is simple at walang retoke at parang simple beauty. Yun nga ang sinasabi ko is Filipina beauty. So isa na nga dito ang ating Maymay Entrata dahil nga si Maymay naman is a very simple lang naman talaga siya, kahit wala siyang makeup talaga makikita mo talaga ang natural ng ganda ng Pilipinas. So nandyan nga kay Maymay Entrata. Kung pagkasabihin naman sa tangkad, medyo matangkad naman talaga si Maymay. And hindi naman ibig sabihin pag talented ka, it's kailangan mo talagang pasok ka sa 100 beautiful faces in the world. So dahil nga si Andrea, it's very beautiful naman talaga, kaya naman karapat dapat din talaga siya na magiging isang top 1. So nagdepends kasi po yan sa ilang mga voters siguro, kaya siguro mas napili nila si Andrea daw. So very happy naman about Andrea nga siya naging beautiful faces at top 1 pa yun at number 1 pa. So nagbibigay ng proud yun bilang isang Pilipina na yung ating Andrea ay siya ay naging number 1 hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo po yun. So nagbibigay po yun ng proud po sa sarili. At hindi lang yan sa sarili natin, kundi sa bilang isang Pilipino. So yun nga guys, balik po tayo doon kay Maymay Entrata. Para sa akin lang, nung nagtataka lang ako bakit nga po hindi po napasama ang ating Maymay sa beautiful faces in the world. Kasi nga, it's maganda naman si Maymay. It's a very vocal and hindi lang maganda sa labas, maganda din yung kalooban. So yun nga guys, yung sinasabi, anin mong kagandahan kung masaman mang ugali mo. Lahat naman tayo, it's maganda. Lahat naman tayo, may katanging ganda. So yun lang guys, that is my only opinion lang guys. O diba? So medyo hinahanap ko lang talaga doon sa 100 faces yung pangalan ni Maymay Entrata. So hindi siya napasama doon. So malay mo next 2025 diba? So baka mapasali na ang ating Ama Kabugar Queen, Miss Maymay Entrata. So para po sa mga fans po ni Andrea, I'm very happy kasi totoo lang talaga, it's isa sa mga idolize ko talaga dito sa showbiz ay walang iba kundi si Miss Andrea Brillantes. Since nung bata si Andrea, talagang napanood ko na yung mga teleserye niya at nung kahit nung cute na bata siya, sabi ko ang ganda naman ng batang ito. So lalo na ngayon na medyo matured na si Andrea, lalo talaga siyang kumikinang at gumaganda. So yun lang guys, and I'm very happy talaga dahil nga isang Pilipina ang nagwagi at top 1 pa yan ha. At nakaka-proud kasi ilan sa mga kapamilya natin, kapamilya artists ang napasama sa 100 beautiful faces in the world. So ayan guys, and sana nga very soon sa next 2025 is mapasama na ang ating Maymay Entrata. Kahit hindi siya maging top 1, basta masama lang siya sa 100 na beautiful pinakamagandang babae sa buong mundo. So yun lang guys, and congratulations Andrea Brillantes. Ayan, panatilihin mo ang tunay na ganda. Ayan lang guys ang aking updates, at kung meron po kayong comments guys tungkol po sa sarili kong aking opinion, mag-comment po kayo guys sa baba ng ating video na ito. Yun lang guys, thank you so much for watching. Bye bye.